Cayetano, sinampal si Lacson ng matinding resback dito sa kanyang live sa Facebook, no? At talagang si Lacson, kitang-kita naman natin, desperado na, no? Talagang lahat ginagawa niya para lang makapagganti. Sabi ko nga sa inyo, etong panahon na to, hindi katwiran ang kanilang kagustuhan. Ang ginagawa nila, paghihiganti lahat. Ha? Puro paghihiganti sa Duterte, paghihiganti sa kanilang integridad. Yeah? Pero sa Pilipino, wala silang pake. Tatandaan niyo yan. No? Kaya tayo naghihirap, nagkanda-taas-taas ang kuryente natin. Walang pangil na sumisingil. Walang pangil na pumupuna. No? Kasi ako naniniwala ko Anya, munting kalaman, ba't mataas ang kuryente? Ha? Bakit kasalanan ng presidente? Siyempre, kasalanan ng presidente. Bakit? Wala siyang ginagawang aksyon wala lamang siyang kapangyarihan na hukuman. O kumbaga, talagang eto, ultimatum ko kayo, ha? Gumawa kayo ng paraan. Pag hindi nyo, kung dyan, kaya nga sabi ko sa inyo, ha? Kung nandyan si Senator Marcoleta, pinakinggan lang nila sa kuryente. Hindi ganito sana kataas-taas, kung talagang nakisama sila kay Senator Marcoleta, no? Pero etong away na to, yan yung sinasabi ko sa inyo, na isa sa mga pautot lang nila, no? Yan si Pinky, sinisilip lang niya yung mga bagay na pampataas ng credibility niya. Kasi bumaba credibility niya Kaya ang ginagawa niya, bumabawi siya, maghiganti siya. No? Ganon din ginawa kay Marcoleta. At hindi na si Pinky gumagawa niyan. Lahat sila naghihiganti sa mga Duterte, sa lahat ng kaalyado ng Duterte, sa mga kalaban, sa mga mapapangat kay Sara. Lahat sila. Ang ibig ko sabihin lahat, paghihiganti ang ginagawa lahat nila. Tamo kay Senator Marcoleta na nadiin yung papapakulong kay Senator Marcoleta, ang papaniwala ng karamihan dyan pinupush siya ni Pinky lalo Lahat sila, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, mga kamunting kaalaman. Sila, nagtatrabaho ngayon hindi para sa Pilipinas, kundi sa paghihiganti sa mga Duterte at sa mga individual na kanilang mga kaaway. Katulad ni Pinky kay Cayetano, no? Pero ito, pakinggan natin ang isang sa Net25 ang kanilang pahayag tungkol dito kay Cayetano at kay Lacson. Ni Senador Alan Cayetano, si Senador Ping Lacson, Inanyayahan? na punta ka rito. Tingnan mo yung... Akala ko nagkasundo na, nagkama. Hindi pala. Hindi, sabi niya, punta ka rito, tingnan mo yung flood control dito. Para makita mo, ha? Hindi, bakit niya inanyayahan? May meron bang ano? Kasi sila, kine-question niya yung flood control, di ba? Sa Taguig? Oo, sabi niya, kung gusto mo, pumunta ka rito, Oo. sasamahan kita, papakita ko sa'yo yung mga flood control project dito. Ayun. Ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, Oo. ayoko pumunta dyan. Ayoko malunod. Di ba? Napaka-piloso po. Ayaw daw niya malunod. Hindi, pumunta ka. Kasi ganito yan Ang pagsisiyasat dyan po ng investigasyon, pupuntahan mo yung lugar na yon, yung mga halimbawa, kung saan yung binabaha, bakit binabaha, ha? Kung binabaha siya dahil sa cost, ang cost niya talaga is maraming tubig at talaga umaangat yung river doon, umaano talaga, hindi naman dahil sa project o wala namang ghost project, makikita mo ng personal. Ay, eto pala, meron pala to, pero bumaba pa rin. Maaring kakulangan lang ng Taguig yun, pero hindi siya ghost project. Pero walang korupsyon yun kahit kakulangan. Di ba? Maaring walang pondo yung city na ganun kabigat para, kasi dito sa lugar namin may tinatawag na yung malaking kanal na gagawin sa ilalim ng lupa. Malaking pondo ng gobyerno na talaga yung perfect talaga. Parang sa Taguig, di ba sa Taguig may malaking parang kanal yata sa BGC kaya hindi binaba yung BGC. May meron silang sa ilalim ng lupa na malaking tunnel yata na para doon napupunta lahat ng tubig, parang di binaba. Ganun gagawin dito sa lugar namin. Kaso, walang budget yung city. No, kahit sabi mo mayaman yung city mo, kulang sa budget yung ganung kalaking pera. So hindi kasalanan ng mayor, hindi kasalanan ng kusino man yon. At least may ginagawa at walang ghost project. Kaya puntahan mo, Pinky, hindi mo magsasalita ako, ayoko nga, malulunod ako diyan. Anong klaseng katwiran yon? 'Di ba? Dapat puntahan mo kung ikaw mag-iimbestiga. Hindi pag-iimbestiga ang tawag diyan. Ang tawag diyan parang bata, naninisi ka. 'Di ba? Naghahanap ka ng bagay na ano kaya masisisi ko diyan? Ano kaya parang makaganti ako, tumaas ang dignidad ko. Binaba kasi integrity ko ng mga 'to Marunong, Sa gano'n. baha. Di ba? Wala flood control. Di baha di ba? Malulunod ka naman, di ba? Yan naman yung sinagot ngayon ni... yan yung bagong sagot, yung pinapakita ngayon na linggo ito yung video na yan kahapon umuulan Gano'n. Oo. Ano sabi? Oh.
Yan ang bago. Saan? Bago ito sa panig ni Ping Lacson. Yan ang bago yung kay Senador Alan. Kaya, oo. Yung nakalagay doon parang courtesy of, ay, gusto, pakinggan natin. Pakinggan natin. Sige, Oo. ito po yung, bakbakan ito ng dalawa. Bakbakan niya. Matipuno. Sige, Sige. natin. Matinding bakbakan to. Alam mo, ang matatalo dito si Pinky. Tatandaan yan. Dahil una, nagkamali ka ng binakbakan na sana binakbakan mo na lang kay Peter, kay Alan, yung kaldero. Yung SEA Games. Kaso, wala siyang makita dun eh. Kaya binakbakan niya yung Ghost Project. Kasi may makikita siya doon, alam niya eh. Kaso, yun lang alam niya. Wala siyang makikita doon. Sabi, takot daw si Alan, natatakot na daw. Paano ba natatakot? Meron ba naman natatakot na gahamon? Kayo baliktad na talaga ang utak ng mga Pilipino ngayon, no? No? Pag nag-ingay, may tinatago. Pag naghamon, natatakot. Ano ba naman yung utak kayo? Pag ba ako nagugutom, nabusog ako? Ganun ba yon? Pag ako nagreklamong gutom, busog ako. Ganun yon? Pag ako nagreklamong uhaw ako, ayoko ng tubig. Ganun ba yon? Di ba? Kaya siya nag-ingay kasi wala siyang tinatago. No? Kaya siya naghahamon si Cayetano. Yan niya, punta mo dito. Sige, imbestigahan natin. Wala siyang dapat itago. Hindi kaduwagan yon. Naghahamon nga siya. Ang duwag yung nagsasabi na ayaw niya pumunta siya sa Taguig. Nagka-text sa akin at tinatanong kung ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson kasi sabi niya I crossed the line kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig at kahit hindi nangyari sa Taguig ako na lang may kasalanan. Parang bata, no? Parang bata, no? Siya may kasalanan sa Taguig lahat, no? Nakranteting to. Mga to, ayaw talaga mag-imbisiga sa flood control issue. Aanihin nyo yan sa 2028. Kaya mag-alala. Alam nyo naman, since May 11, alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat. May mga investigations, napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya. Napakamahal ng kuryente, mga bilihin tumataas. So, I won't point fingers to everyone. I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, di ba, apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya sa kana kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Maasar ka ngayon, no? Resback, matindi resback ni, sampal sa'yo to, Pinky. Ito to lang, nakakahiya ka, Pinky, alam bakit? Alam ng taga-Taguig, kung ba't sila may mga part kasi sa Taguig po talaga na baha. Meron po, Gatuhod, Gabinte, Gasakong, may mga baha talaga. Pero alam ng tao doon kung bakit binabaha doon. No? Kahit sa naman lugar sa lugar ko may parting binabaha kahit naman may project na flood control, no? Kasi sabi ko sa inyo, minsan yung tubig talaga na ulan na sobrang lakas, sobrang dami, mababa yung lugar, wala kang magagawa, mababa yung lugar, doon pupunta lahat yun, yung tubig. Kasi may lugar sa amin na napakababa doon pupunta lahat. Ang tendency niya kasi pag umulan ng malakas sabay-sabay, yung mga kanal niya napupuno. Nababaha siya doon sa pinakamababang lugar. Hindi siya magagawa ng paraan minsan Kailangan ng bilyon na proyekto. Wawasakin mo lahat yung buong lugar na yun bago mo mapalitan lahat yun. Abala sa tao yun. Isipin mo yung lahat nakatira doon, papaabalahin mo ng 5 taon para gawin lang yon. Minsan hindi na kalabisan na, hindi na Kaya minsan nagbabaha talaga dahil sa lakas ng ulan. Pero maksusuri mo, wala namang ghost project. Wala naman, kompleto naman yung mga maayos yung dam, maayos yung lahat ng kanal. Pero baha, no? Pero alam ng tao yan sa Taguig, no? Hindi ganoon kaeng-eng lahat ng tao diyan. Ang dami niya, 1,000 tao diyan, na hindi mo pwedeng lokohin diyan, Pinky. Nasa pecha sabi mo.
Di ba? Kaya si Cayetano, tama si Cayetano, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pag panay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. Ganda lagi na salita ni Cayetano, no? Ayan, Ayun. Naiintindihan natin yung context, di ba? At least ito kasi nauna dati, nalunod ka sa dagat ng basura, no? Kay Villar yun. Lumangoy naman yun. Ano ba iba Kasi nalunod. Oo nga pala, lumangoy sa dagat ng basura. Kasi kung nalunod yun, patay na yun. Bagay, ito naman ngayon, Ah, baka malunod daw sa baha. hindi. Pero sabi niya, hindi, malulunod ka sa katotohanan. Yun. Talagang matindi ang labanan ngayon. Ano? Oo. Yun palang anggulo ng ceasefire. Mm. Para may mga, narinig ko, meron palang kumausap kay Senador Alan Cayetano. Oo. At tanong daw sa kanya, hanggang saan ba to? Saan ba nito Yun nga, yun mauwi itong labanang ito? Paano ninyong dalawa? Sabi ko, tigilan natin kasi marami tayong ginagawa parang gano'n. Yun na nga. Oo. Pero hindi pala siya humingi ng ceasefire. Mm-mm. Yun ang kanyang pangangatwiran. Mm-mm. Anyway, ito po, lumala na ng lumala ito at mukhang nagiging personalan na ang banatan ng dalawa. Nako. Ano ha? Pero mas matindi ito, Jen. Meron pang mas matindi May mas ba? matindi dito. Ito mas matindi, pinakaharap nating krisis. Simple pero maghihirap ang Pilipino. Ano yon? Yung taas ng singil ng kuryente. Tandaan nyo yan. Sa ngayon may pambayad ka. Pero mga darating na buwan, mahihirapan ka. Bakit? Magbe-bare months. Pag magbe-bare months, tataas ang bilihin. Dadami konsumo. Tama? Tataas lalo ang kuryente. Tapos tataas pa ng kuryente dahil may taas na patong na kuryente. Tama? Mahihirapan ang sobra ang mga Pilipino. Habang ang gobyerno natin, nakatingin lang, walang ginagawang aksyon. Ika niya, may ginagawang aksyon, munting kalaman. Anong aksyon ang ginagawa? Naalala namin si Tatay Digong pag mga ganitong sitwasyon, binababalaan niya na yan eh. Gawan nyo ng paraan yan. Kaya dito sa sitwasyon to, pag sinabing kuryente, kuryente, ha? Maalala mo kung sinong senador? Senador Dante Marcoleta, di ba? Kaya nga sa sitwasyong ito, pahiya dito si BBM eh. Magkasabi-sabi ka pa sa zona mo ng tungkol sa kuryente. Kaya nyo bang gampanan yan? Si Senator Marcoleta, matagal nang ginagawa to pero hindi kayo sumusuporta sa mga ano. Dapat to sila sinusuporta nyo, pinupush nyo lahat sabay-sabay. No, kung talagang mahal namin taong bayan. Pero pagdating sa kuryente, wala kayong pakialam. Bakit? Lahat ba ng taong bayan sinabi mo, wala ba silang kuryente binabayaran? Ha? Lahat sila may binabayaran kuryente. Ha? Ultimo nga yung mga nakatira sa ilalim ng tulay eh. May binabayaran kuryente yung mga yun eh. Oo. Minsan may napuntahan isang vlogger yata sa ilalim ng tulay, may mga metro sila ng ng submeter oh. Ibig sabihin nakikihati sila doon sa may metro talaga. Yung submeter po, yun yung tatawag na ginagawa sa mga apartment, 'di ba? Alam niyo, submeter. Sisingilin kayo na may totoong may-ari ng metro, yeah? May binabayaran pa rin sila eh. Totoo lang. Lahat nagbabayad, sasabihin niyo, mahal niyo Pilipino, mahal namin Pilipinas. Mahal namin Pilipino, pero yung kuryente wala kayong magawa. Kaya dito sa sitwasyon to, sa pag-uusap na to, ang mga epira-epiralo na yan, matagal na gusto ni Senator Marcoleta ang ano yan eh. Talagang porsigihin yan eh. Kaso wala kayo, nagbibinyi-binyihan kayo eh. Diba? Ang gusto nyo, makapaghiganti kay Marcoleta, makulong si Senator Marcoleta eh. Wala kayong pakialam sa igagawing panukala ni Senator Marcoleta pa sa Pilipinas eh. Ang gusto nyo, makapaghiganti. Bahala na kayo kung magutom kayo o hindi. Ganyan mga Pilipino na yan. Ang tawag dyan, nanghihila kayo pababa ng kapwa Pilipino nyo. Ako kung may isang tao akong kaaway, at yung tao ko nung kaaway na yon, nasa sa kanya ang paraan para mag-umunlad ang aking bayan, umunlad ang isang opisina, hindi ko siya aawayin, hindi ko siya titirahin, hindi ko siya gagambalain. Bakit? Napapakinabangan siya ng marami. Ay hindi. Yung ibang tao na papagigante, wala silang pakialam. Kahit si Senator Marcoleta makulong, kahit yung batas ni Marcoleta baliwalain na, wala silang pakialam. Kukulong lahat nila, pati mga senador. Sinasabi yan ha, magtrabaho kayo mga senador, pinasasahod namin kayo, magtrabaho kayo. Pero yung mga nagsasabi na gusto nila magtrabaho mga senador, gusto rin nila makulong yung mga senador. O so ibig sabihin, hindi nila katwiran yung gusto magtrabaho yung mga senador. Ang gusto nila makulong yung senador eh. Meron ba naman ganon? Kaya mo sinasabi na gusto mga senador magtrabaho, di ba? Yung hindi pumasok sila kaya talo ng ilang araw na boycott, di ba? Dahil nagpalit ng SP, si kaya talo ng SP. Ano sinasabi ng mga ng mga vloggers, bangag na vloggers, pati mga pinklawan? Kayong mga Cayetano group, pumasok na kayo dahil sayang ang pinapasahod sa inyo. Yung taong bayan naghihintay sa inyo ng mga trabaho nyo. Tapos yung mga nagsasabi noon, sila din nagsasabi na sana makulong lahat yung mga yan.
siyempre, pag nakulong, hindi na makakapagtrabaho. Akala ko ba gusto yung magtrabaho yung mga senador? Ba't gusto nyo pakulong? So, ibig sabihin, walang katwiran. Ang ibig sabihin talaga, gusto nyo makulong sila at wala lang pakialam sa mga trabaho bilang senador. Ibig sabihin, hindi nyo mahal taong bayan. Pakinabang lang ang gusto nyo. Yun lang ang gusto nyo, pakinabang. O, tuloy. Ano ito? Sabunutan naman ito. Ito, mangyayari ito ay Oh. baka ano sabi mo, sabunutan? Sabunutan. Kurutan siguro. Puro sa banda. Kasi depende sa ano yan, kung saan kukurutin. Kasi naalala ko nung teacher ko, sa singit ng umurot eh. Ito sa ano, Sakit nun eh. di ba yung pingot Oo. sa tenga. tenga, Oo. mapipingot. Akala Palagi ko, pero mayroon pa masakit na ano, yung sa may dito, yung patilya. Hinihila. Hinihila yung Ako po, ano tawag doon? Ayaw ko, basta. Yun. Matindi ito, Jen. Sino yan? Kasi nung nanawagan ng tanggalin na ang systems law sa kuryente. Yan, nako! Eh di siyempre ang aasahan mo dyan, dapat yan dire-diretso, pababa ang sigil sa kuryente. Oo. Ang problema, mga babayan, sa halip na ang makikita nating future na ng sigil sa kuryente ay pababa, hindi pa man nakakalanding yung mga panukalang batas na yan para tanggalin na yung systems laws. Oo. Eto na ang mga panibagong dagdag singil sa kuryente, Jen. Mali yan. Mali yan. Ako, pagkakauna ko na eh, papahiya nila ang Pangulo na naman dyan. Hindi mukhang... Mapapaya talaga ang Pangulo. Bakit? Sabi, system loss eh. Yung pala may mabigat na kapalit pala. Hindi lang system loss ang aatake sa atin ngayon. May paripan-ripan pa kunwari, pero papalitan pa na mataas sa singil ng kuryente. Eh di ganun din. Parang ganito. Binigyan kita ng pera. Ito, pamasko ko sa'yo, 1,000. Tapos siningil kita ng 3,000. Ganun din. Sinabi na ng Pangulong, ayaw niya ng systems pahirapan. pahirapan ng taong bayan, kaya aalisin ng systems loss eh. Baka nga inunahan na lang niya para hindi siya masisi. Mali yan. Kasi alam ko, laging ganun ang style eh. Laging kung ako ang Pangulo, magagalit na talaga ako niyan. So, Paano niya pagagalitan ang Energy Regulatory Commission? ERC. ERC. Di ba? Bakit? Ano bang naunang, kasi may naunang desisyon ng ERC, magkakaroon daw ng refund ng Meralco. Yan ang maganda. Di ba? Inuna, tatanggalin ng systems loss. Oo. Palakpakan tayo. Galing! Standing ovation pa, di ba? Ang sumunod, may refund sa kuryente. Tama. May refund eh. Oo, yun na nga. Kasi ang refund ay yung Mga 7 billion daw. No? So, over recovery. 9.5 billion. kita mo na. Almost 10 billion. Malaki yan. Kaya kapag ka ito ay inirefund, ang gagawin daw ibabawa sa singil eh. Sa loob ng 6 months. Okay. Unti-unti. 9.5 billion. So, dalawang magandang balita. Ang problema, ang pumalit ay dalawa ring hindi magandang balita sa singil sa kuryente. May bawi din? May bawi. Ano ba naman yan? Unang bawi. Pinayagan din ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na Tama, pinapayagan pa, no? Bakit? Ewan ko ha. Para bang ang luwag-luwag sa inyo ng Meralco. Dito lang. Sabi ko nga sa inyo baka pagbalik ni Senator Marcoleta ipasara yung mga yan. hindi naman. Pero, 'di ba? Istasyon niya napasara 'Di ba? Sabi ko, ba't di pasara na lang yung mga company mga abusado? Kung papatunayang abusado, bakit hindi ipasara yung company na yan, yung kay Marcoleta, ipasara niya, no? Gawin ng kaso hindi makikisama ang gobyerno kasi kalaban si Marcoleta. Yan sabi ko sa inyo. Pag kalaban nyo nagsasalita, kalaban nyo nakaisip ng magandang paraan para sa bansa, hindi nila pakikinggan. Kasi kalaban pero yung isang kasama nila kahit palpak, mura na mura, yung nadisbar na abogado, mura na mura, wala ibang ginabunga nga, mura na mura, pangaasa, pangungutya. Tama sa kanila yun kasi kakampi nila Kahit salot sa Pilipinas, salot na salot, wala sa kanilang problema yun, basta kasi kakampi nila. Pero pag yung kalaban, nagsasalita ng katotohanan, nagsasalita ng ikagaganda ng bansa Pilipinas, hindi nila pakikinggan.
Kahit maganda ang idea, biruin mo, ang isang tao naniniwala ako, may isang idea na hindi kayang salansangin ng sino man. Mayroon tayong isang idea na kung saan pakikinggan tayo ng lahat ng tao. May ganyang katangian ng isang tao. Ako, meron akong idea na hindi nyo kayang isipin. Ganon din ako na may idea kayo na hindi ko kayang isipin. Na kailangan ko ma-share sa taong bayan. Ganon na makatangian ni Senator Dante Marcoleta. Meron siyang katangian na hindi kaya isipin ng lahat. Pero, yung nasabi niya na banggit niya, wala silang pakialam kasi kalaban si Senator Marcoleta. Yun ang turing nila. Di ba? Kaya dito dapat umaksyon na eh. Di ba pwede ipasara to? Tapos ang sabihin ni Senator Marcoleta, magtayo tayo ng bago. Magtayo tayo, lahat ba ng wire na yan kanila? Bilhin na lang ng gobyerno yan, tapos sa atin na. Wala tayong tax, tanggalin lahat tapos lahat ng ayuda, isalin dyan, ipasa lahat dyan. Para wala tayong paghirap. Kasi nagmamakaawa ang Pilipino eh. Nagmamakaawa ang Pilipino eh. Totoo lang eh. Di ba? Hindi ba kayo naawa sa Pilipino ngayon? Hindi kayo naawa sa nangyari ngayon? Ha? Ito, sino sa inyo sa paligid nyo? Punahin niyo yung mga paligid nyo. Puro mga halos naghihikaos, walang pera. Totoo lang. Ako napapansin ko pag dadaan ako, dumaalis ako, napapansin ko, konti ang nagmamaneho eh. Wala masyado nagmamaneho mga sasakyan. Bakit ganun? Ba't wala nagmamaneho masakyan? Monday na Monday, wala nagmamaneho. Bakit? Nagtitipid sila sa gasolina eh. Dahil napapansin mo sa hirap ng buhay eh. Kailangan magtipid eh, kahit sa gasolina eh. Minsan di na sila, nagko-commute na lang sila eh. Ganun katotohanan ngayon. Di ba? Pagka ganyan, tulog ang ekonomiya. Di ba? Bagsak ang Pilipinas lalo. Bawiin ang 8.71 billion pesos na under recovery. Teka lang, ang isasauli 9.5. Over recovery. Ito naman 8.71 billion. 8.71 billion din. Ito naman kulang na nasingil noong 2011 hanggang 2022. So, Yung- tayo naman ang magbabalit sa Meralco. Yung over recovery 2025. Parang Tayo naman tayo naman hindi ng mga to, no? ang nakakalito, no? Nakakahilo, Parang no? plus or minus. Pero parang angat pa rin ng konti yung refund. Magkakaroon ng kaunting refund na Yung tumaas yung sahod mo, halimbawa, yung sahod mo is sa opisina, sumasahod ka ng mga 25,000. Yeah, may ganyan, aminin nyo. Ngayon, na-promote ka. Ba, 25,000 ang sahod niya, na-promote yan. Ha? Ano na magkano na sahod niyan? 35,000. 10,000 dinagdag sahod niya. Siyempre, paldo ka eh. No? 10,000 dinagdag sa'yo eh. Tapos yung kuryente mo dati, 1,500 lang. Ang kuryente mo buwan-buwan, 15,000. Sobra pa doon sa dinagdag sa sahod mo. Tama. Totoo yan. Ako kuryente ko, 3,500 eh. Normal eh. Maghapon pa aircon ko, inverter eh. Ha? Pati computer ko, maghapon pa. Wala naman akong rep. No? Yan, TV yan. Basta 3,500 ako isang buwan. Naglalaro na 3,700, 3,500, 3,400, 3,200. Mababa. Tumaas man, pinakamataas na 4,000. Bihirang-bihira yun. Kuryente ko ngayon, 13,000 eh. 10,000 tinaas eh. Ibig sabihin pala, kung ako nagtatrabaho, na-promote ako bilang 10,000 ang dagdag ng sahod ko, doon na napunta sa kuryente, ilang buwan na, mag-4 na buwan na. Kaya baliwala eh. Tapos alarma, kawawa, paano yung sahod, tumasahod na ng mga pang lang, pang casual na sahod lang. Halimbawa, sumasahod lang siya na sa isang buwan ng 15,000, 12,000 lang. Kawawa, pambayad na lang doon sa kuryente. Hindi naman nila kinonsumo yung systems loss. Napakataas, di mapaliwanag. Walang sumasaway na mataas na opisyal sa atin. Ha? Sige nga ho. 0.08 kilowatt per hour. Okay? 0.08. Hindi pala, yung 0.08, yun ang idadagdag. Kaya lang ito, 3 years na idadagdag sa'yo. Yung isa, 6 months yung refund. Grabe. 3 years kang pahihirapan pa. Tapos sa susunod na 3 years, hindi mo pa alam kung magtataas ulit. Di ba? So, Sabi niya si Senator Marcoleta ang nakatotoong nakabilanggo tayo. Hindi si Senator Marcoleta. Nakabilanggo tayo ang mga Pilipino ngayon sa hirap. Dahil ko pa yung bilanggo, pag nabilanggo ka, okay ka eh. May pagkain ka doon, libre. Hindi mo na alalahanin. Nabilanggo ka. Dito, hindi eh. Nabilanggo ka sa kahirapan eh. Wala kang magawa eh. Kaya iba dyan, nakapagnakaw na. Nakakapangulimbat. Di ho ba? Hindi maiwasan yan eh. Sa tindi ng pang-aabuso ng mga mayayaman iba eh. Hindi lahat ha. Meron pa rin refund ng kaunti. Mapabawasan nga lang.
E de, sasabihin, ay, at least may, ano na, Oo. may mababa na, di ba? Oh. Pero, Pero, may bago. may bago. Ito yung pangalawang bad news. May bagong dagdag singil sa kuryente. Nako. At Ayaw ni Ginoong Pangilinan yan. kung ikaw ay... At ito, Jen, hindi lang Meralco to, buong Pilipinas. Pati mga electric Oo, cooperatives, lahat. etc. Oh. Kung ikaw ay 300 kilowatt hours ang konsumo mo sa isang buwan, Oo. alam mo ba kung magkano madagdag sa'yo? Magkano? 40 pesos and 44 centavos. So, malaki din. Siyempre, kung 300 kilowatt hour ka lang, regular lang na ano ito. Isang kilong bigas din yan. No? So, At saka, kapag ka, alam mo, pabrika na, o malaki, malaki yan. malaki na itong dagdag na ito. Alam mo ba kung bakit may sisingilin na bago, dagdag? Ay, singit ko lang, Nelson, ang dami nagre-reklamo ngayon online, ha? Yung kanila binabayaran kuryente, halos nag-times 3 daw, ha? Times 2, times 3. Naku Dati po. nagbabayad ng 5,000, nagiging 15,000. Yan sasabi ko sa inyo. Times 3. Grabe. Samantala yung Strait of Hormuz bukas na. Di ba? Ano pang dahilan nyo bakit mataas ang kuryente nyo? Ang alam namin, naiintindihan namin unang buwan na mataas ang kuryente dahil digmaan sa Iran. Doon nagsimula yan eh. Di ba? Hindi natanggal. Ibig nyo pala sabihin, okay na yun lang, kayo mataas pa rin? Taknang titing naman. Parang mandurugas to mga to eh, no? Niludugas tayo eh. Para yung nabilihan ko dati yung gas, mayroon ako dati dati matagal na yun, may kapitbahay ako mandurugas, no? Yung, di ba alam niyo yung mga gas, yung shilling sa Kalan? Bumili ako ng gas sa kanya, mura pa dati, 650 lang eh. Sino dito naabutan 650 lang ang gas? 550 pa nga lang, di ba? Meron na eh. Bumili ako sa kanya 650 na gas. Di bumili ako, kinuha ko 650 na gas, no? Ngayon, sa isang buwan, sabi niya sa akin, magtataas ang gas tayo ha. Magkano? Taas isang maliit lang naman. Siguro 650, baka maging 700 lang. 50 lang pagitan, kayang-kaya naman. Bigla nagkaroon ng problema sa langis yung time na yun, sa gas. Yung bahay niya, napakaraming stock ng gas. Sabi, nabili niya lahat yun ng mura. Tumaas yung gas sa TV, kaka-announce lang. Sakto, paglabas ko, magkano po gas? 1,000 na. Ha? Kasi tumaas ang gas. 950. Ha? Sabi ko, huwag ka naman madugas. Marami yung stock dyan eh. Hindi mo naman nabili ng mas mahal yan eh. Yan yung mga stock mo na kung saan mura pa nabili mo noon. Ibenta mo sa akin na mura yan. Hindi yung sasabay ka sa presyo ngayon. Hindi mo ba? Mandurugas eh. Ganito ba ginagawa nyo sa kurente ngayon sa tao? Hindi nyo nasingil nung araw, isisingil nyo sa amin ngayon? 10,000 daw ngayon. Totoo yan. Ako din eh. Nagulat ako sa bill ko eh. Ganun? Ha? Uwi ako uli. Bakit? Saka na ako magbabayad. Bago sa atin na sa kanya. Obligado ka ba yung bonbon? 67%, Jen. Ang itataas, ito yung kung bakit may dagdag ha. Oo. Kung tawagin ito ay FIT-all. FIT-all. Yes, so fit all. Oo. Fit-in tariff allowance simula ngayong buwan. Nako. Ano ba yung fit-all? Charge. Ang nangyari dyan, ito palang fit-all, Kasi may binibili ako, iniinom ko yan eh. dito iniinom. Fit-right. Ito yung uniform charge na kinokolekta sa lahat ng gumagamit ng kuryente para i-subsidize o pondohan yung mga renewable energy. Nako. Solar, yung wind at hydropower plant. So, meron pala tayong dyan, contribution May dyan. share pala tayo dyan. Ayon sa ERC, ang pag-aproba sa mas mataas na rate ay para matugunan ang patuloy na kakulangan sa pondo. Nako. Lumilitaw kasi na ang nakokolekta lang ng National Transmission Corporation o Transco ay 1.80 billion average Okay. kada buwan. Dapat ang babayaran nila o obligation nila ay 1.90 billion pesos. So every month, dyan may kulang na 100 million. Nako. Kaya short
Short ang Transco. Daang-daang milyon pala Daang- pinag-uusapan dyan. 100 million per month. Oho. Kaya hindi sumasapat yung lumang rate para mabayaran ang mga renewable energy na planta. Oho. So, dahil dito, sisingilin sa atin, idadagdag yung fit all. Madadagdagan. Tignan mo, may madadagdag na naman singilin. Hindi, no? Dadagdag sa consumer. Oo. Kaya magiging 100 pesos and 77 centavos. Oho. Yung pala binabayaran natin. 100 pesos and 77 centavos. May malaki yan kung 100 piso mahigit. Oo. Eh dahil may binabayaran na tayong dati, additional na lang yung 40.44 per 300 kilowatt hour. Sa 300 per kilowatt hour. Oo. Eh kung tumaas ka, di mas malaki pa pala. Mas mataas pa. Nako. Kaya lang ito ay provisional o pansamantala lamang dahil kapag ka naabot na yung lang sa Pilipinas wala namang pansamantala do pagkasingit Pansamantagal yan. Pag Diretso nagkataon. Oo. At lagi nilang itignan kung ano ang tamang dapat na singilin. Oho. Pero ang malinaw dito mga babayan, mula sa buwang ito, huwag kayong magtataka, pagtingin nyo sa bill, tingnan nyo yung fit all fund. Ganon. Oo. Palong-palo. 100 plus na. Ang grabe, no? 100 plus na. Mabigat yan. Mabigat yung 100 plus na yan. Pagpalagay mo 170. Mabigat sa isang pamilya yan. Na ang namamasada lang, nagbaboundary lang sila ng tricycle o kaya ng jeep. Kumikita lang sila isang araw ng 400 plus. Nagpipishball lang sila, mga vendor lang sila, titinda ng basahan, chichirya, sa kalye, sigarilyo, mga nakakaiyak. Mabigat sa kanila yan. Yung titindahan dyan sa bangketa sa labas sa Maynila, yung pinagtanungan ko, binilihan ko ng candy. Sabi ko, nanang, magkano kita mo isang araw? Kumikita siya ng 600 lang. Maswerte na yung 600 ah. Pag maraming taong, yan yung pinakasagad niya, 600, 700. Napakaliit nun. Napakaliit nun sa isang, sabi ko, ilan po ang anak nyo? 3. Pinag-aaral pa lahat. Napakaliit ng 600, sabihin ko sa inyo. Na, yan ang hindi maintindihan ng gobyernong ito. No? Kasi wala mga puso eh. Kasi tandaan nyo, hindi mo na kailangan ma-experience ang isang bagay para maunawaan mo. Maunawaan mo yun pag may pag-ibig ka. Pag may sa puso mo, nangingibabaw ang pag-ibig mo sa tao, sa kapwa mo. Ibig sabihin, wala kayo. Ang iniisip nyo, sarili nyo. Oo, totoo yan. Pababawasan pa, 600 plus. Pababawasan ng 100 sa kuryente, tataas pa kuryente. Hindi pa ano nasasahulan ng kakainin ng mga yun. Minsan 600, nangungutang pa sila eh. Pambayad na ng utang yung kikitain nila eh. Baha pa sa lugar na yun, matumal ang bilihin. Hindi kumita lang sila ng mga 200 isang araw. Kawawa talaga, mahihirap. Kawawa, hindi dahil sa kanila, hindi dahil sa mahirap sila. Kawawa sila dahil may nagpapahirap palalo. Tandaan nyo yan. Malaki yung idinagdag 67%. Kaya pala palong-palo talaga bill natin ngayon. No? So, Malaki talaga. hindi nakikita ng iba yun. Kasi ang isang tinitignan natin, minsan kung magkano lang babayaran mo, di ba? Bihira naman sa mga nagbabayad ng kuryente para isa-isahin pa kung ano yung binabayaran niya lahat eh. Kaya lilitaw Diba? dyan, kapag tinignan mo talaga yung bill mo, Mas malaki pa yung hindi mo ginamit. para doon sa ginamit mo. Totoo yan, no? Oo, mas malaki pa yung mga hindi mo ginamit. Ano ba, may systems loss, may fit all, yung fit all para pala sa renewable energy yan. At kung ano-ano pa, may tax pa, di ba? Totoo. So kung susumahin, maliit So, lang kaya pala talagang napakamahal ang singil sa kuryente. ang layunin na ng IPIRA Law, di ba? Kaya lang ipinatupad yung IPIRA Law para mapababa sana ang singilin natin sa kuryente. Baligtad po, Diba? baligtad ang nangyari. Sa halip na mapababa, 20 taon na mahigit ang batas na ito, hindi natin napakinabangan. Hindi. Mukhang napaglaruan pa pala tayo dito, no? Pinahirapan pa tayo. Oo. Kaya pala yung himutok ni Ginoong Manny Pangilinan na, ang tawag doon, sabi niya, hindi daw kakayanin ng kumpanya nila pag nawala systems loss. Magsasara. Di ibig sabihin kung hindi nila Hindi nyo kaya, magsara na kayo. Dapat kumilos ang gobyerno eh. Dito lang. Palitan na yan. Hindi ko alam kung gano'ng kadali Hindi ko alam kung siguro madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero walang ibang paraan eh. Di ba? Magsasara sila kung hindi ano yung systems loss. Di sa gobyerno na lang yan. Pagbenta nyo sa gobyerno yan.
Kaya ipapasa sa consumer? O, tayo na magpatakbo na. No. Oh, gobyerno ang magpatakbo. Ito lang. Kaso delikado. Baka kurakutin. Mas matindi ang balik sa atin. Ibig sa systems loss triple ang systems loss sa atin pag gobyerno. Kailangan talaga may pangil ang batas. May pangil ang isang presidente para dyan. Wala Wala tayong nakikita Ang pangil lang sa zona magandang balita sa zona ito. Kuryente. May systems na sa alisin na. Hanggang ngayon wala Pag ano yun huwag kayong mag-alala. Ang babayaran sa kuryente, pwede sa susunod na buwan, huwag nyo mo nang bayaran. Partial muna. Dati namang ginagawa yun. Pumapayag naman Meralco nun Partial, kahit huwag mo nang bayaran mo na. Basta may partial ka lang Anong klase yun? Pasabog ba yun? Mahirap talaga. Ipapasa nyo sa taong bayan. Paano naman yung kinita na yun? Hindi naman kami nagkaroon ng bahagi sa kita nila. Di ba? Noon bang pumita ang Meralco, ginumpa kinilan, nag-share ka ba sa amin? Hindi naman bakit nung kayo ay malulugit, matatalo na gusto nyo, consumer ang magbabayad. Maling-mali nga ata yun. So, ano ha? Hindi, okay maniniwala dyan. Hindi sila mag-asara. Ayaw lang nila siguro may kumita. Bilyon-bilyon, anim mong pera. Sugapa talaga mga tao talaga. Sakim. Totoo yung sinabi ng Biblia. Sa huling araw, magiging sakim ang tao. Asahan daw po. Ako may kilala akong mayaman sakim Hindi ko banggitin pangalan Kumikita siya isang buwan siguro ng mga isang buwan kumikita siya ng mga 2 billion. Isang buwan, 2 billion. Meron naman isang araw kumikita 1 billion Kulang pa rin yung pera niya, sakim pa rin siya. Tindi Isang araw niya 1 billion Ang 30 days niya 30 billion. Kulang pa rin sa kanya yun. Hindi talaga mga tao ngayon Binabanggit po? Yan yun. Asahan daw po ng mga consumer ang karagdagang halos 40 pesos Yan yun. sa kanilang buwanang kuryente, Mm-mm. bill sa kuryente. Inaprubahan daw po kasi ng ERC ang 67% na pagtaas ng feed-in tariff allowance o fit-all simula po ngayong buwan. So, pampalupag loob lang pala yung refund. Oo. Saka Hindi mo yung refund Tama. Tapos itong itataas nila, 67%. Oo. Magkano ba? Patak 40 pesos? 40 pesos Kung Grabe. 300 kilowatt hour ang konsumo mo, Oo. yun nagdagdag. Nako. Naku po. Ito, kaya pala sabi pala ng Senador JB, palpak daw pala talaga ang Ipiralon na son, kasabay niya ang kanyang panawagan na ripasuhin daw po at i-overhaul ang Electric Power Re-Industry Reform Act ang Ipiralo dahil hindi umano nito naihatid ang pinangako mas murang kuryente para sa mga Pilipino. Palpak daw po ang Ipiralo. Kasabay niya, naghain na po siya ng Senate Bill 2342 at 2343. At 2342 at 2343, alisin na ang recoverable systems loss charges at ang value-added tax of VAT sa singil ng kuryente para mabawasan daw po ang pasanin ng mga consumer. At binabanggit pa po ng ehersito na dapat lamang bayaran ng mga mamimili ay ang kuryenteng actual nilang nagamit at hindi pong gastusing dulot ng systems loss o iba pang panukala o pagkukulang na wala rin po silang kontrol. Ngayon last week ata, Nelson, ay naghain na rin ng panukala sa Kamara naman, mismong si Speaker Boji din na. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po muna tayo. Nakita natin, naalala natin bigla si Senator Dante Marcoleta dahil ilang buwan niya to, halos araw-araw sinisiksik tayo ng kaalaman tungkol sa kuryente. Wala nakikinig. Ngayon, nataas ang kuryente. Tanyo, ikot puwet nila. Puro pangako, wala naman nangyayari. Kaya ngayon, totoo siya sabi ni Senator Marcoleta mga nakaraan. Tama ang sinabi ni Senator Marcoleta. Di ba? Na perwisyo to sa darating na panahon. Ito na yun. Ito na yung panahon na yun. Yeah? Okay, maraming salamat. Isang makabulong talakaya naman. Ingat lagi kayo. Isang komentaryong punong-punong karunungan at kaalaman. Paalam po sa inyong lahat.